Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaong. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa mga adlaw sang Lunes, June 9, 2025. Hindi makatulog sang Masanaawang kalangitan naton diri sa may syudad sang Iloilo matapos ang pagtupa sang ulan sa nagdiligan nga weekend. dughan ko sa Maski papano do nagbulubugnaw ang aton siniyang palibot nga dugang-dugangan ang supply sang tubig sa pila ka mga talamnan. Back to normal kita, back sa masako nga adlaw sang Lunes. Nakitaan kita ginapilak mga estudyante halin sa mga private schools nga may mga naka-uniforme na. Laban-laban may ara na sa mga private schools iban nga nagbukas sang klase subong iyang adlaw pero sa bahin sang aton siniyang Department of Education subong man nga adlaw magasugod ang mga aktibidad sa aton nga mga bulutuan. Una diri ang launching sang Brigada Eskwela. ug mga wal Diin ang aton mga ginikanan, pila ka mga stakeholders ang nagabuylogid sa paghanda sa aton siniya nga mga classrooms para sa pagbalik sa klase sa madason nga simana June 16. No, saan ulang tong pagsira klase. Pero by June 16 magabukas diwat ang school year 2025-2026 gani. Importante gid nga mahanda naton ang aton nga mga classrooms para nga pagka-Lunes, June 16, dason simana, masugod gid ya klase ang aton sini nga mga teachers. Kaysa una daw kinagawian bala naton nga sa pagbalik sa mga estudyante sa mga eskwelahan, sako hinimusay, sako panghilamon, panilhig, at kung ano pati medyo masiling naton nga ang first, second, hasta sa ikatatlo nga adlaw sang una nga simana sa pag-eskwela. Ito medyo ang concentration ara sa pagpanglimpyo pa. Pero tungod sa aton siniyang unity paagi sa Brigada Eskwela, sa diin nagabuligay ang aton nga mga parents, teachers, kag iban pa nga mga stakeholders, iban nga mga volunteer organization nagapasakop sa Brigada Eskwela. Tinako nga bagay gid ini. hindi mapunggan Para pagka-Lunes June 16, mapungko na lang mga estudyante sa sulod sang hulot klasihan kag mamati sa una nga adlaw sang klase ni Ma'am kag ni Sir. kagayong mata ko lilipat Ay medyo sako-sako ni subong nga simana kay aside sa Brigada Eskwela, may enrollment man. kay gali Kindly sa mga gidikanan tipon-tipono na ang mga requirements sa aton nga mga estudyante.
para sa pagpa-enroll ninyo kung pangitaon ang mga requirements ka na hindi na kamo mabudlayan sa pag-comply kay ihatag na lang sa aton siniya nga mga nagadumala sa aton nga mga eskwela. Amo man sa private schools, subong kitaan ta na. Ready na kag iban una na nga nagbukas subong iya nga. Bantayan na karon ang dugang pa nga mga updates kung anong sitwasyon sa pila ka mga bulutuan diri sa may bayan sa syudad sa Iloilo. Kung hindi kita magsala, may rasing activity launching sa Brigada Eskwela diri sa may Nabitasan Integrated School sa area sang Nabitasan, Lapas. Ara na subong ang DepEd Iloilo City may rasing programa nag official launching no sang Brigada Eskwela. Sa pihak na bahin sa dugang paginaton nga mga balita, tribo pagidait nagpasundayag sang matahong performance dito sa may Osaka, Japan sa ginhiwat nga World Expo. Ting tribo pagidait amo ning nagkampiyon mo sa Dinagyang Festival 2025. Kung di ta magsala, duwa ni ka tribo sa nagligad. Ang isa maga-perform sa may Metro Manila. Supat malapor sila na. Ito panayanon bala mo ang ma-perform sa Metro Manila kabahin sang mga pagsaulog sang aton sini nagahilapit nga Independence Day. Ang paghidait ya didto sa may Osaka, Japan nag-perform. Ginapabugal gid naton eh. Dili naton makita niya nga ang performance sa aton ni Dinagyang Festival gina-recognize sa bilog nga kalibutan. Damo invitation sang wala pa to sa una gani nag-pandemic. Libot na sang Dinagyang Festival ang mga iban nga pungsod damo mga invitation ka palabot pag gani sa US, sa diin pagid mga areas no. Subong sa Japan. Hindi makatulog. Amo na kakilala ang aton sini nga Dinagyang Festival. Hinday. Na ginapangita gid sa aton sini pila ka mga kauturan. Good luck sa team sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ara subong yan nagapang lugayawan ang ginpili nga mga miyembro kay hindi man tanan nga ginatos nga mga miyembro pila daan ang drummers no sang tribo pagidait. Butang mo mga drummers nila sobra 50 na sa actual gidya nga numero sa mga members plus pa ang mga warriors dito kung dito magsala daw 18 nang to ka mga warriors and drummers ang nakaupod sa sining World Expo ginhiwat sa Osaka, Japan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:41 sa aga. Dugay-dugay mga usisa kita sa aton siniya nga pag-asa. Hibaloon ta kay sang nagligan nga adlaw mayara sing ginamonitor nga low pressure. Kag amo ini ang posible nga nagdalaman sang pag-ulan-ulan nga aton nga na-eksperyensyahan diri sa may bahin sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hibaloon ta kung may bagyo. Sa imo pag-iay, si Tuto gatulo ang laway. Hindi makatulog sang dugay. Hay, hinday, sa imo yuhog nga tunay. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan manghay-hay. Hay, hay. Sa imo panglakat, matakugang mulat. Sa imo kagayon, matakugang lilipat. Ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko. Wala nga lang pa aton siniya nga linya sa pag-asa. Ay baloon naton kung ano ang pinakaulihing weather update subong yang adlaw kag sa masunod nga adlaw. Iti sang nagdigad nga semana gindeklara sang pag-asa ang pagsulod na sang panahon sang tig-ululan. Di magtig-ululan damo kita handaan diri sa syudad sa Iloilo. Baha lang daan amoy na ang aton gidri nga unang ginapangatubang basta magsulod ang tig-ululan. Sa balay. Isa nagdigad nga semana tandaan nyo to wala gani nagulan pero perting baha sa may pila ka porsyon sa city proper. That's why nga ginapamonitor sang Iloilo City Government naton paagi sa kintukod nga drainage task force composed of different departments sa Iloilo City Government para nga ma-assess, ma-inspect
masikyar ang connectivity sa aton sini nga mga drainage diri sa may syudad sang Iloilo. Ang aton nga Office of the Civil Defense ti mayara sing pangabay sa mga local government units nga sikyaron ang mga flood control projects sa ila sini nga areas. Kiti amo na gani ang nasiling naton, rainy season is approaching. Kag ari na kita pasulod na kita sa panahon sa tigululan. Importante nga ang aton sini nga focus. Ang focus ang aton nga mga opisyal halin sa barangay hasta sa munisipyo hasta sa mga syudad ang preparasyon gid sa kalamidad dulot sang pagbaha-baha kag ginduganan pang idini sang pagbukas sang klase subong nga Hunyo. Di kung magbaha-baha kag rainy season, ang mga pabalatian naman niya sa panahon sa tigululan nagaduging man na. Halimbawa, subong sa aton siniya sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, kaso sang dengue, ginamonitor sa aton sini nga mga kauturan. Especially nga mayara sing mga pag-increase nga na monitor ang aton siniya nga Department of Health. Mayara pagigita sang ginamonitor nga monkeypox cases. Di uso ulan mo ang kabataan ta laban-laban hindi kalikaw kaysa mabasa, makaubog sa mga kanal, ang leptospirosis, araman ang posibilidad sang pagduging sang sini nga balatian kag madamo pa. Medyo masiling naton nga shift kita anay sa priority naton. Opening of classes, pagkambyo sa aton nga panahon, pag transition from mainit nga panahon diretso sa maulanon nga panahon. Naga mga preparasyon sang siniya nga mga pamalatian nga nagaduging sa kada magtig-ululan. Kaya mo na nga aton sini Office of the Civil Defense ginapamonitor ang mga flood control projects. Kung tandaan naton sa una sa zona sa aton sini nga presidente sa nagligad, isa ini sa mga ginapamonitor sa aton sini nga presidente ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagmonitor sa mga flood control projects sa nagkalain-lain nga lugar sa bilog nga pungsod. Kaya magsiling kita nga flood control project, ang mga suba naton, mga alagyan sa aton sini nga tubig, mga dye, kag kung ano pa dira, amo gid ni ay nagasalbar sa mga komunidad, labi na ang mga manubo nga mga areas naton. Di kung defective ni karon, hasardos sa aton sini nga mga pumuluyo sa infrastructure, sa pananom, kag sa mga infrastruktura sa komunidad sa kabuhi sang tao. So amat-amat kamo nga mag-comply, no? Especially sa aton sini nga local disaster risk reduction management offices. Hindi mapaghimuan ini sang report ano ang mga kinahanglan i-repair diin nga mga areas ang nagkala bakbak o kung nagkala tiphag nga mga flood controls dira, no? Nga inyo sini nga mga kasuban diin dira nagakaab-ab. Iti delikado kag peligroso ina. At least mahimuan sang mga reports and recommendation kag mabudgetan. Whoa, yeah. Inday, siling sang mo tatay, igugma kung tagis ang tunay, gugma nga walay kabulay. Hay, inday, siling man sang mo na. Yari sa aton siniya nga linya si Ma'am Leonor Silvestre sang pag-asa sa paghatag sa aton sang pinakaulihi nga lakat sang panahon subong iyang adlaw sa Lunes. Ma'am Leonor, good morning. Mayong agaman po tanan. Ang may nga latest weather update para sa subong nga adlaw Monday, June 9, 2025. As of 3 a.m. ko din ang aga, dinamonitor natin yung LPA. Dina-estimate natin nga ara sa may kali ang 255 km northwest of Baler, Aurora or 85 km west-northwest of Bacnotan na Union. So yung nga LPA, medium or moderate chance na mag-develop into tropical depression. Kag southwest monsoon naman, nag-apekto sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Samtang, diri naman sa western Visayas, labi na ganda probinsya sa Asite, makabat siya sa mga occasional rain or maka-experience siya sa mga occasional rain dala or dagani tungod sa ato sa southwest monsoon.
Makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon west to southwest na magadala sa makasarangan na pagpalit ng ating kalagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na pupla kagina 5 to 27 a.m. kag magatuna din 11 p.m. para sa hapon. Kagamay ni natin latest weather update alang dito sa may Iloilo Courier Station. Ako si Sylvester Madamang Pinya. Salamat. So bali Ma'am Leonor, ang aton nga low pressure area ara sa may Luzon, nagaapekto sa Luzon. How about diri sa Western Visayas, may epekto bala ini sa aton sini nga panahon, Ma'am Leonor? Ang weather system mo nag-affect din sa atin sa Western Visayas, sir, is southwest wind. Sige. Madamo ka salamat, Ma'am Leonor Silvestre, sa time na ginatag mo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, Ma'am, and good morning. Okay, thank you, ma'am. Nabatian si Ma'am Leonor Silvestre from Pag-asa. Timiyara sing LPA, pero ang directly nga maapektuhan sini mga area sa may Luzon. Pero diri sa Western Visayas, ti magsiling kita yang habagat. Una ginadiri nga nagabatyag sang pag-ulan-ulan ang area sang Western Visayas. Tikwan na niya, amat-amat na ni nga pag-shift sang aton panyempo sa tigululan. Sa mga ginikanan dira, ti siyempre manog open klase, rason si mana, manog tupa ang ulan, di part sang mga balaklo nyo guro da, aside sa notebook, papel, eraser, lapis, bag, kung ano pa dira, ay lakip nyo sa inyo siguro nga listahan. Mga payong, raincoat, kung ano mga proteksyon sa lawas ang inyo sini nga mga estudyante, mangin parts ang inyo siniyang listahan o kung pagabudgetan sa pagbalik sa mga estudyante sa bunga adlaw o kung sa panason nga simana sa ila sini nga pag-eskwela. Mga merchandiser dabla kag mga nagabaligya school supplies, di ka mo mag-overprice ha. Kaya nga aton sini nga Department of Trade and Industry naga-monitor sa presyo sang mga school supplies naton, especially nga manugbukas na ang klase. The good news man to kay sa 100 plus ka mga items na gin-check sang Department of Trade and Industry sa nagligad nga simana daw masiling naton nga sobra 50% to wala man nagtaas. Wala man ginagsaka ang presyo. May ara si mga bagong sa listahan, may ara guro nagsaka nga gamay. Pero within lang sa projection sang aton siniya mga presyo. Pero kung madakpan ka karon nga wala ka gasunod sa standard retail price nga gin set sang aton sini nga DTI sa school supplies, di ba kung mamultahan ka mo, kung sampulan ka mo da, may isyuhan ka mo sang closure order kung may mga violations ka mo dira. So ano gina, ang honest kita sa pagbaligya sa aplastar sa aton sining mga ginabaligya nga items, especially sa school supplies, mga uniform, sapatos, mo giniuso bakla na subong tiyang downtown area ta a week before, pero ang iban siguro basi nagtimprano man pangumpra. Nagligad pa si Mana guro nagpinamakal iban. Ang dugan ko inday. Good luck sa aton sining mga kauturan, parents, teachers, nga naga-prepare sang ila sining mga bulutuan sa launching sang Brigada Eskwela sa tanan nga mga eskwelahan sa bilog nga pungsod. Buligaya kita para sa ikaayo sa aton nga mga estudyante kag sa pagplastar sang sining mga hulot klasihan. Kanami sining istorya sang isa ka former rebel sang akong rebel returnee, anay NPA nga matapos siya nag-surrender, nag-eskwela sa iya sa kurso nga Bachelor of Science in Industrial Technology, kag nag-graduate Sa imo yung nga tunay. Di mo subong graduation pa mo sa iban nga mga bulutuan, mga university sa nagligad lang si Mana nag-graduation. Ay, Sani ka nami nga story kung tanawan niyo dabla sa balita ta sa Radyo Pilipinas Iloilo ang kabuhi sining anay rebel returnee sa Tubungan ngati siguro siling niya do ka budlay kabuhi di sa babaw bukid.
Nagano ko di aman. Kay gali Di nagsungka na sila upod sa iya sining bana. Ti gin pakamaayo niya nga magbalik sa pagtuon. Nagsang June 5 nag-graduate ini siya sa diin ang aton sini 61st Infantry Battalion Philippine Army nagtambong gid sa nangin kadalagan sining former NPA member kag surrendery nga nakitaan sang pagbagong iya kabuhi. Matapos nga magsungka, nag-eskwela kag nakatapos sa iya nga pagtuon. Kanami isang iya nga pag-transform sang iya nga kabuhi na dumduman niya nga sila nga do importante gid nga itadlungon tang kabuhi ta. Kag nakagraduate sa bulig sa aton sini nga gobyerno pagi sa mga programa sa aton nga mga rebel returnees. Do kay inspiring kay ti amo na dire mo makita nga hindi pa ulihi ang tanan. si Tuto. May kahigyonan, may oportunidad nga nagabukas sa mga luyag nga magbalik sa sabak sang gobyerno, pwede nila ma-enjoy ang opportunity sa pagtuon liwat kag sa pag-eskwela. Kay malay mo tagaan ka na kung sa scholarship. Tunggan, maghay-hay. Halimbawa sa Armed Forces of the Philippines, pwede ka na nila mabuligan. Ma-link ikaw sa mga ahensya sang gobyerno nga makabulig sa imo siniya nga pag-rebuild sa imo sini nga kabuhi. Ang imo nga Matapos ang pagpanago kag saka sa bukid. Hindi mo man mahibaluan ang imo sini nga kausa. Naog kabi kag magpaninguha kay may opportunity man sa pagtuon liwat. siling sang Kag kung napaminsar mo ang safety sa imo pamilya, sa imo bata. sang tunay. Ay dako gini nga bulig. Ti sa ini ka story of success, no? Kag kadalagan, especially subong nga naga-celebrate kita sang iban graduation sa mga buluthuan kag universities Nang kami malipay. kag sa pagbukas naman sang klase subong yang bulan sang Hunyo. Ay, sa imo pang lakat, matakugang mudlak. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 sa aga sa pagpakalagad sa programa Iloilo Morning. Good morning kay Sir Stenil Baluyo nga gatanaw sa aton sini pagpakalagad. Sir Stenil, good morning sa imo, si Sir Sherwin Marcuya. Thank you gid sa pag-upod diri sa aton siniya nga programa. Sa iban pa naton nga mga nagatanaw no kay Ma'am Inday G Babaw. Hi! Good morning gid. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas and God bless Iloilo. Sa imo nalipay. Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanid ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo